Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo sa Winners Bracket, ang buhay na mga players na nagbabakbakan na wala pang talo sa match. Alireza Firouzja and MVL. Ayan. Firouzja, talo na kay Caruana sana to eh. Na 9 moves nga ni Caruana, di ba? 9 moves lang oh, biruin niyo yun. Pero nahabol pa niya, kaya ang score bandang huli, 3-2 pa. Napabagsak niya si Caruana, then sa losers bracket, pinabagsak naman ni Wesley. So kaya tuluyang nawala kagad si Caruana eh. Si MBL naman, talagang pinag-uusapan ng chess community. Tinalo si Magnus? Talaga? Tinalo si Magnus? Bagsak si Magnus sa losers bracket. Eh nakaharap naman ni Wesley, bagsak naman si Wesley kay Magnus. Kaka-upload lang natin sa YouTube doon mga kamatsas. O kaya itong dalawang ito, yan ang talagang tinututukan sino sa kanila ang mananatiling buhay na buhay sa winners bracket. Yan ang aalamin natin. Lalahatin natin yung kanilang decisive games. Game 1, white dito si Firouzja nag-E4, C5 si MBL, Sicilian, ang tapang Sicilian kagad oh. At itinira ang paborito kong legendary Sicilian Najdorf. Yan ang lagi kong ginagawa nung bata ako mga kamatsas. Rook G1, the freak attack variation. Nepo, ikaw ba yan? Si Nepo ang nakita kong mahilig gumamit yan eh. Nag G6 lang, G4. Yan talaga idea ng freak attack. May pagka-keres attack. Yung maagang pagbomba sa kingside. Bishop G7, Bishop E2. Yun lang. Medyo hindi na gusto ng computer engine yan. Sa linya kasi G5 kagad. Pag nag-knight FD7, Bishop E3. Yan ang theory. Pero balik tayo. Sa Bishop E2 muna, nag-H5, basag kagad, and nag-H3. Bad move na naman by Firouzja. Akalain nyo meron palang ganito mga kamatsas, no? Ano tamang tira? Yun ang kasunod na tanong eh. Kapag ka nakita nating laging may bad move na ganyan eh. Kakainin lang pala yan? Eh coach, hindi kainin ng knight. Solid. Weak pa yung H2. Kakainin lang uli yan. Eh di ka-capturing yan, coach. Solid na solid ang pawn structure. Weak pa yung pawn mo sa H2. Ka-capturing uli yan. Ano? Yun ang kasunod. Ano? Oh. Pa-queenless, oh. Mikhail Tal, ikaw ba yan? Meow Meow. Oh, si Meow Meow ang malakas ang loob, tsaka si Tal. Oh, queenless, pero tingnan yung evaluation bar. 'Di ba? Plus 0.08. Oh, lamang ang puti. Pero, naku, bihirang magawa yan. Bihira yan. Lalo na, hindi mo pa nakita. Sigurado si Firouzja, kinapapa niya yung posisyon na to, kaya nga siya nag-H3. Eh kung alam niya sa bahay pa lang, di ginawa niya yan sa actual game na yan. Nag-H3, good move yung capture kasi nagkaroon po ng tempo control. At nag-Knight C6. Ayun, bad move. May naaksaya namang tira dito na talagang hindi mo lubos maisip, may ganyan na pala. Grabe. Ang daming nakadepensa, capture pa rin. Ganda ng freak attack na to, no? Pag kinapture kasi capture. Pag tinakes ng queen yan, bitin ng knight. Pag kinapture ng rook yan, may rook check sa baba. Ang galing. Ang galing o kahusay naman ng linya. Oh. Ito na lang ang binigay na continuation ng computer. Bishop takes d4 and winning for black. Kasi isang pawn yun eh. Isang ano yan. Ako, mahirap na. Lamang tiyan din yan. Pero balik tayo sa knight c6. Bishop e3 at dito mga kamatsas. Talagang ito pinag-isipan ng mabuti ni MBL. Ano kaya ang brilliant move na binitawan? Pakiguess nyo po. Black to play. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. May ganito na pala. Oh. Boom! Bishop takes g4. Kasarap naman ang kain na yan. 'Di ba? Capture. Bad move. Sa continuation ng computer, mas maigi daw capturing na lang ng bishop. Knight takes g4. Queen takes g4. Knight takes d4. Tapos magka-castle queenside. And uwi lang knight c6. Pakabait na nakakuha na ng isang pawn. Yan pala dapat. Tapos may mga queen a5 na paparating. Pressure sa knight. Pressure sa pawn. Dami ng paparating. So, winning for black, no? O, pero balik tayo. Ang ginawa kasi, knight takes eh. Bishop takes, knight takes d8, bishop takes d1, knight takes f7. Ayan, para connected pa rin ng threat. May tempo pa rin. King takes and rook takes d1. Pero dito, slightly better for black. Kasi ready na yung mga pieces eh. Knight d7, yun lang na bad move dito.
si MVL. Dapat daw ay rook A, C8. Para rook C4, atakihin ang pawn, tapos may B5, B4, mga ganon. So, very active ang mga tore. Yan ang tama. No? Pero balik tayo sa ginawang knight D7, bishop D4. Ayan, kasi dito may technique na gagawin si MVL, mga kamatyas. Kakapturin yung knight eh. Kakapturin, madodouble pawn sa kapipilahan. Yan ang mga panggulang sa endgame. O kaya nakita ni Firouzja yan. Teka muna, harangan ko nga. Yung bishop ko ang exchange mo, wag yung knight, parang ganun. So, kinapture, capture, knight to E5, triple attack, king E2, rook AC8, A4 para mapigilan na yung paparating na B5, at nag-rook H3. So, threatening knight F3 double, at dito nag-rook B4 para may mga panggulo din na mga pangulit dyan. So, depensa muna, nag-rook C1. Para pag lumundag yung knight sa D5, depensado na yung pawn sa C2. Kaya yun ang purpose ng rook C1. Pero dahil dito, pwede ka na palang pumunta dyan. Teka muna. O, nilagyan ng pawn. Rook D4, dahil nag-push naman, na-commit na bad pawn na yung D6, inatake naman ni Firouzja. King E7 depensa at nag-knight to D1. Ayan na. Nandito na tayo sa portion ng mga islug-isluga, ng mga binibiling silent move. Kasi dito mga kamatyas, rook CD1 ang gusto mangyari para pilahan yung pawn sa D6. Yan lang ang logical dito na move na dapat gawin ng puti. Pero ang ginawa kasi knight D1 eh. Siguro gusto ni Firouzja ilipat yung knight sa E3. Ayan, nag-knight C4 to pressure the B2 pero dapat daw po ay rook H1. Ay, oo nga no. Pin lang pala para di makagalaw yung knight. The best yung rook H1, ang ganda. The best, oo nga. Pero ginawa kasi nag-knight C4, rook D3. Yan, ano naman ang tamang tira dito? Diretso na pala knight E3. Na medyo masagwa nga lang. Ngayon, pag kinapture to, baka makulong yan, ano? Mag-rook B4, kulong. Ngayon, ang gagawin dito, knight takes E3, F takes E3, then king F6. Para pag kinapture to, may ganun. Yun nga lang. So, rook and pawn ending na ito, tabla-tablahan lang din yan. Pero rook D3, rook H4, threat ang pawn, nag B3 muna, knight E5, and rook E3. Tiyaga muna si Firouzja depensahan, and the rook F4. Ano idea? Magda knight G4. Maatake to, maatake yung ano, no? Pero bad move daw. Dapat ay, yun lang. So, tinamaan na ng computer engine. Sa kanya pong infinite analysis, rook F4 din ang tira. Bakit nilagyan niya ng bad move? Magulo din tong si Stockfish eh. Nag F3, rook C8, ayun, dudungaw sa kabila. Yun ang mga planuhan doon, no? Knight B2, bad move. Dapat daw po knight F2. Okay? Bakit nga sa kabila dumaan? Rook H8, ayun na, sisilip na, pero brand X pa rin. Rook H4 naman daw ang tira dito. Grabe talaga. Rook H8, rook F1, check. King D1, bad move. Dapat daw rook F2. Yan na lang. Pag kinapture, mukha kasing may knight G4 double, pero magkiking G3 double din. Knight takes, king takes rook, knight takes C2, and knight C4. So, lamang ng isang pawn ng black. Yun nga lang, nakakatakot ito sa side ng puti. Isang pawn pa rin yan eh. Pero, yun ang kung tawagin nila ay lesser evil sa libro, di ba? Mas okay pa yun kumpara dito sa ginawang King D1. Tingnan natin, nag G5 with the idea of G4. Oo nga, halos masugsuang na yung position na to. Knight D3, capture, G4, at dito po nakalagay sa time 0.00. Na flag down si Firouzja sa kanyang oras. Okay mga kamatyas, game number 1. Nanalo si MBL. Napakalakas ni MBL talaga ngayon Lakas yung game number 2 nila tabla, talon tayo sa game number 3 dahil nagkapisakan sila doon. Black uli si MBL. Uulitin kaya? E4, C5, aba, inulit. This time nag F3 na. Nag-English attack na. Or English variation. So, A3? Yun lang, ngayon ko lang nakita yan. Usually, A4 ang tira dyan. Kung A ang gagawin mo, no? O gagamitin mo, no? Pero linya G4. Teka muna. But A3? B5, G4, H6, H4, D5. Ayun, nawala po sa talaan ng aklat. Ang old lines dito, Bishop E7 and Knight BD7. Okay? So, nag D5, E5, Knight FD7, F4. Depensa, Bishop E7, threat ang pawn. Bishop E3. Pakain yung pawn, no?
Kinapture nga, kinagat nga ni MVL. King D2. Teka muna. Ang lupit sa. Dito po, pag nanalo si MBL, ang score 2.5 tapos kagad ang laban. So, dapat dito, kung hindi maipanalo ni Fairouzia, at least tablaman lang para may game number 4. Yan ang kondisyon ha, dito sa game number 3. So, Bishop B7, Bishop D3, Knight C6, capture, and the Knight E2 para ipapalit naman ng pwesto dun sa D4, G5. Para naman humina yung E5, kailangang matanggal yung pawn F4. Yun ang idea ni MBL. Knight D4, threat ang Bishop, kinapture muna. So, naka-threat pa. Bishop takes, Bishop G5. Sunod-sunod ang kanyang mga attacking may tempo pa. Queen F1. Hindi pwedeng Queen F3 kasi may Knight takes E5. Naka-threat pa yung Queen. Okay? Queen F1, Knight takes E5 pa rin. Grabe na to. Nga, no? Depensado pala. Nalinis yung punsa. Rook H5, good move. Knight C4 check, King C1. Yun lang, dapat daw. Oh, King C1 naman ang tira. Bakit nilalagyan niya ng bad move? Sariling tira ni Stockfish ngayon, minamalian niya. Capture, capture. Yun lang, may threat pa. Lakas naman ni MBL. Pambihira naman tong MBL na to. Lakas ah. Queen F6, double attack. Kinapture lang and the Rook G8. B3 paalis muna and the Knight E3, atake sa pawn. G5, Knight G4, di makagalaw yung pawn kasi may threat. Rook takes, ganun na lang ang ginawa. Pag kinapture, capture, unstoppable ba yon? So, pero ang good move dito na ginawa, Knight takes F6. Yun pala malinis. Capture, King D7, King B2, and King D6. Para mai-pawn march na yan unti-unti. Rook H7, tineret ang pawn. Depensa muna, Rook E1, Rook G4, Rook F1. Itong Rook G4 po, ang idea is to play Rook F4 to attack the F6. Lilinisin talaga. Ililigpit talaga lahat ng pawns talaga ni Fairouzia. So, Rook F1, dinipensahan niya. Pero nag-D4, Bishop E2, Rook G2, Bishop D3, Bishop D5, Rook G7, Rook G7. Threat. Okay. E5, Rook E1, capture, Rook G8, and Rook G1. Ayun, pupunta sa H7, nag-E4, Bishop E2, and King E5. At dito po, kitang-kita, mag-F5 na F4, pagaganahin na lang yung E at F pawn, pawn march yan, tapos ang laban. Walang way ang light-scored Bishop para maabot ang H7. Maganda sana maabot kaso saan dadaan? Papaano dadaan? Yan ang mga tanong dyan. Samantalang ang daan ng pawns, maliwanag na maitutulak yan. Nag-resign na po si Fairouzia. Ibig sabihin, 3 games lang, 2.5.5, tapos ang laban, laglag si Fairouzia. Si MBL ngayon ang pinakamalakas sa winner's bracket. Yan din talaga ang sumusuki kay Wesley. Okay po, susubaybayan pa rin natin ito, lalo na kay Magnus. Tingnan natin kung aabot siya sa pinaka-grand final, twice to beat si MBL. Tingnan natin kung kakayanin ni Magnus. Maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.